Mga kababayan, kamusta po? Sana po nasa maayos po kayong kalagayan. Si Kamanong po, ang inyong lingkod, nagbabalik na naman po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan mga kabayan. Samahan niyo po inyong lingkod, mag-umpisa na po tayo. Komentuhan po natin mga tambay, ito pong si Representative Pulong mga tambay ng Davao City. Ito po pinag-uusapan na po ito sa mainstream media at ganoon din po sa social media mga kababayan. At naalaman po natin na ang Davao City po, ito pong si Congressman Pulong ay noong pang 2022 ay wala na pong nakukuhang budget mga kababayan. At ito po ang kanyang inilabas na statement mga kababayan na pinag-uusapan po ngayon sa social media. Mga ilang araw na po ang nagdaan. Ito po mga kababayan, napakaganda lang po talaga ng paglilingkod ng mga Duterte sa Davao City. At napaunlad po talaga nila. Kaya po ano po ang sabi ng Congressman Pulong, mga kabayan? Ito po, noong 2022 pa, noong 2022 pa ako walang budget. Gaya ng sinasabi ko, kaming mga Dabawenyo, hindi kami magugutom kahit walang suporta mula sa nasyonal, mga kababayan. Yan po mga timdi. Hindi raw po mamamatay ang mga taga-Dabawenyo kahit walang suporta ng national. At alam naman po natin ginigipit po sila sa budget, hindi po ba? Kaya nga po wala pong halos nakukuhang budget ang opisina po ni Congressman Pulong. Kaya nga po sariling sikap po ang Davao City. Kaya nga po yung tulay na natapos po ron na ipinagmalaki ng Pangulo ay funded pa ng China, mga kabayan. Ito po yung sinabi po ni Congressman Pulong. Pakinggan po natin. Ito yung crucial defense. Sir, on a different note, sinabi din ni Congressman Leviste na isa ka sa apat na pinangalanan niya na walang non-allocables sa budget. Sir, anong masasabi mo dyan? 2022 pa bang kuhay budget? So may labot na di. Sama sa akong gisulti, kami mga tabuinyo, di may kutumon o may suporta ng national government. Di may mga matay. Diba? Pahimo, pahinoon may sa dawaton, parihaton sulti sa kuha. Yung nanas Pulong, tagaan ako sa 5 billion, basta cash dayon 40% panto sa tambalos-los. Po mga kabayan. Ito na to na. Sir, Yan po mga kabayan. din ni Congressman 2022 pa ay wala na po siyang budget, mga allocable sa kanyang distrito sa Davao City. At hindi po sila magugutom. Hindi po magugutom mga taga-Davaoenyo kung walang suporta po ng national, mga kababayan. At grabe po ang korupsyon. At ganun din po yung sinasabi niya. Ang pera, yan, pinagaharian po ng tambaluslos ayon po sa kanya. At syempre po, sa kabila po na hindi po nakakuha ng budget na ang mga Duterte, ang Davao City, pero napakalaki po ng issue nila riyan. Di ba? Binibigyan po nila na issue yan, lalong-lalo po sa mga proyekto, flood control na napakarami daw po na anomalya. At sinasabi pa nila na yung 51 billion po yata yun, di ba? Sinasabi, yung 51 billion na sinasabi po nila na meron daw pong corruption ayon sa kanila, mga kabayan, yung 51 billion. Kaya nga po nakapagtataka sino po ba talaga mga kabayan ang talaga pong may issue ng korupsyon, mga kabayan? Pakinggan po muna natin itong isa. Sila po ay trilyon ang pinag-uusapan pero walang nakita ang taong bayan. Pero po ang Davao City, hindi po nagkakaroon ng pondo. Magmula pa po noong 2022 ay hindi na po nagkaroon ng budget si Congressman Pulong. Lalong-lalo po mga local po niya. Yung mga pagawain po na dapat po'y tugunan doon po sa kanyang mga distrito at sa Davao City. Pero wala po siyang natatanggap at hindi po siya binibigyan yata, mga kababayan. Ganyan po katindi ang politika nung pumasok po ang binagoong Pilipinas. Ito po, pakinggan po natin ito, mga kababayan. Yung patotoo. May pananagutan po ang vlogger. Hi,
Hi everyone! Ang kaibahan po sa 51 billion ni Congressman Pulong Duterte ay may mga projects, pero ang 1.4 trillion ng Panggulo, aba, walang mga projects, pero may mga malita. Hi everyone! Ang kaibahan po sa 51 billion ni Congressman Pulong Duterte ay may mga projects, pero ang 1.4 trillion ng Panggulo, aba, walang mga projects, pero may mga malita. Yun po yung pagkakaiba. Yung 1.4 trillion ng project ni Bangag na tinatawag na kanyang ate ay wala pong nakikita. Pero marami naman daw po nakitang maleta. Pero doon naman po sa proyekto ng 51 billion na ini-issue nila kay Pulong ay marami pong proyektong nakita. At napapakinabangan po ngayon, matagal nang napapakinabangan ng ating mga kababayan sa Davao City. At hindi po nasira. Hindi po gumuho katulad po ng nasa Leyte na tinatawag na Tambaluslos na gumuho po ang kanyang flood control project. Ito pa mga kababayan, yung flood control project po ni Tambaluslos na pinagaharian daw po ang pera ng taong bayan ayon sa Vice President. Noong panahon po ng 19th Congress. Yan, hindi po napapakinabangan, gumuho pa dahil napakahina po ng simento at napakahina pa't wala pa yatang bakal. At yung binibintang naman nila, excuse me po, yung binibintang naman po nila na corruption daw po ng 51 billion ay hindi na po nila ito tinutukan. Bakit po? Hanggang media mileage lang po ginagawa nila kay Pulong. Bakit po? Tahimik na po sila eh. Dahil po dito. Kaya tahimik na po. Hanggang media na lang po at hanggang social media ang paninira. Dahil po mga bayad po sila umano. Nakikinabang. Pero pagka dinaan mo na po sa malalim na investigasyon, tahimik na po ang mga kritiko. Bakit po? Dahil dito mga kabayan. Panoorin po natin. Paano mag-block sa Facebook ng Guys, hawak ko ngayon ang report. See, inani ka baga ang report. Davao City Projects 2020-2022. Muna itong di-question sa House of Representatives sa ilang hearing. So, dini nato makita ang tanang flood control projects sa Davao City. See? Klaro kayo na libro, perting bagaa. Office of the First Congressional District, Davao City, 2020-2022, Davao City Projects. Example, sa first page, mauni siya ang various projects. Sa first page, makita na to Davao City District Engineering Office. Ayan, so kompleto po. Name of project, preventive maintenance, asphalt overlay, Daang Maharlika Highway. 44,982 revised contract amount. December 16, 2022. See? Expiry date, meron. Ayan. Kita nyo picture? So, asphalt. So, ayan din. Meron din siya. Ayan. December 16, 2022. What else? Dami pa, oh. See? Flood control. Flood control. Asan ang flood control? Okay. Okay, so, ito na, flood control. Construction of riverment. Tama? Riverment. Davao River Flood Control, Bolton Bridge, upstream, SAR, New Matina, Phase 1. 45 million. 80, tama? Tama ba ako? 45 million? 45 million 80,000? Okay. Revised contract amount, February 7, 2020. Ito yung mga kinustyon ng mga taon na August 11. Expiry date, final, ayan. Yan o, flood control. Muna siya sa Davao River. See, kompleto guys, oh. Department of Public Works and Highways, Davao City Engineering Office, my address, project ID number, name. Ayan pa. So, another project. So, 86 million. Yan, with photos, corresponding photos, my report. Yan, flood control project, construction pa rin, Talomo River. CO, December 13, 2020, 86 million, 186,000. So, ito yung hinahanap nila na 51 billion ng mga congressmen.
So another, flood mitigation structure, construction, name of project, ayan, project ID number, ayan. So contract amount, 43,738,000, December 9, expiry, September. Flood control, yan So another, flood control, flood mitigation structure, Bunawan River, 43 million, December 10, 2020. So another construction, Lasang River naman, 67 million. Yan so dili ni siya ghost, di ba? Dili ghost project, klaro man na picture na ay pangalan. Yes, may mga date. So saan pa? Davao River, 60 million. Galing nga sa Davao City District Engineering Office, DPWH. So, ito rin, flood control project. Davao River, 86. So, ito din, Davao River. Davao River Bridge. Yan mga flood control projects. So, ano pa? Asan kayo? O diba, sabi ni Yusek Cabral, ano sabi ni Yusek Cabral? Wala namang problema sa 51 million kasi merong papel, merong mga proof, may mga ebidensya. Yan. So in short, na account yung 51 billion. Yan guys. So, ganito siya ka-thick itong libro. So, wala lang siyang pages. Kung ilang pages ito, wala siyang pages. Ayan. So, ganito siya katapal. So, may itamparo sa mga congressmen na nag-question o dirigid initan ng Davao City, guys. Kabaga. So, available lang din siya. Alam niyo sa DPWH City Engineering Office, kanila libro. So, kung ano rin siya, kanang open book niya, public documents man I believe na public documents, pwede lang siya makita. Okay? So, yan. Bye. Yan po. Yan. Makikita nyo po yan. Public documents po yan at hindi po itinatago po yan sa Davao City. Pwede nyo pong tingnan yan, mga kabayan, dyan po sa Davao City. Lahat po ng hinahanap po nilang proyekto na binibintang po dahil mismo po ang DPWH nung nabubuhay pa si Cabral ay hindi po yan kinwestiyon, mga kababayan. At yan po ay wala ng investigasyon dahil dokumentado, mga kababayan, at hindi ghost project. Lahat po ng proyekto po ni Pulong ay nasa libro, mga kababayan, at nakikita at napapakinabangan po ng ating mga kababayan sa Davao City. Kaya nga po na ipagmamalaki po nila taas noo. Taas noo po sila. Kaya nga po hindi sila natatalo sa Davao City. Nakita niyo po bang natalo ang mga Duterte sa Davao? Magmula sa Apo. Magmula sa Apo. At kahit kay dating Pangulong Duterte na tumakbo ng mayor. Di ba? Sila po ang mga politikong hindi nagbabayad ng botante. Hindi nanunuhol. Pero nananalo. Samantala yung kalaban nila noong nakaraan, ang mga Nograles, hindi po ba? Binuhusan po ng pondo yata ng gobyerno yan. Umano. Di po ba? Namili yata umano ng boto. Pero, olats. Kaya ang ginawa nila, ipinatapon na lang nila si dating Pangulong Duterte. Kasi, bistado po kasi ang malawakang sindikatong korupsyon na ginawa nila sa taong bayan. Kaya nga po na ipagmamalaki po ni Pulong dahil po una-una napakaganda at maunlad ang ekonomiya ng siyudad. Ang Davao City po kasi sa buong Pilipinas ay kasama po sa top 10. Top 10 po na pinaka maunlad at maganda ekonomiya na siyudad sa buong Pilipinas. Hindi po ba? Marami po sa Metro Manila. Meron po yung sa Cebu na kasama po yung sa top 10 ng Cebu. Siyempre, ang Davao City. Hindi po ba? Sila po ang malalakas kumita ng mga syudad at malaki po ang naikukontribute sa national. Hindi po ba? Sa buwis, ang Davao. Sa Bisaya naman, nangunguna ang Cebu. Hindi po ba?
sa Mindanao, Davao, di ba? Napakaganda ng kanilang ekonomiya. At karamihan naman po given na sa Metro Manila. Di ba? Katulad ng Makati, Quezon City, di ba? Yung Manila, malaki po talaga income niyan, hindi po ba? Yung mga tagig na yan, hindi po ba? At kung ano-ano pang malalaki dyan sa Metro Manila. Kaya lang sa probinsya, talagang masasama talaga dyan ang Davao City. At kaya po si Congressman Pulong, kahit po kahit po siya walang budget na nakukuha sa kanyang mga proyekto o programa na sana'y makakatulong pa ng malaki sa kanyang syudad, sa kanyang distrito, ay hindi na po siya nakakuha mula pa noong 2022 dito po sa binagoongang Pilipinas. Mga kababayan, ang tanong natin, mga kababayan, dahil dito po sinabi ni Pulong na hindi naman sila magugutom, mga kababayan, at detalyado, meron pong mga resibo at meron pong mga larawan ang kanyang mga proyekto at pwede mong tingnan sa DPWH, diyan po sa region office po nila sa Davao. Hindi po nila pinagkakait yan. Yung mga dokumento, resibo ni Pulong. Ang tanong, dito po ba sa hinahanap po ng taong bayan na proyekto na 1.4 trillion ng mga grupo ng Binagoong Pilipinas at kaalyado ng Binagoong Pilipinas, nasaan kaya ang mga resibo? Nasaan kaya ang proof na wala silang mga ghost project at napapakinabangan ang proyekto nila? At nasaan din po kaya ang resibo at mga litrato na matitibay at finished product, yung 5,500 flood control na pinagmalaki po ni Bongit at ni Bangag sa taong bayan? Meron din po kaya ipapakita sa taong bayan na katulad nung nasa Davao City na pwede mong tingnan yung hinahanap na proyekto at pera ng taong bayan kung totoo bang nagastos ito at tama ang pinatunguhan ito katulad sa Davao na pinagmamalaki ng Davaoenyo yung mga proyekto nila ron na hindi ghost project at maayos, matitibay. Ganon din kaya sa Ilocos Norte, ganon din kaya sa Tacloban, sa Leyte, na gumuho na, umulan lang. Ganon din kaya sa Bicol, ganon din kaya sa Metro Manila, at ganon din kaya sa ibang parte ng Mindanao at sa Bisaya na mga kaalyado ng Binagoong Pilipinas. Ganyan din kaya ang mga proyekto ng mga congressman katulad ng ginagawa ni Pulong na pilit pinababagsak, pilit hinahanapan ng issue sa 51 billion, nahandun lang naman pala yung 51 billion, dokumentado. Kaya nga po, tinigilan na nila yan . Ilang beses nagpunta ang ICI sa Davao City. Tinigilan na nila. Wala na po. Wala na pong issue ngayon ang mga proyekto sa Davao. Tameme na po, mga kaubayan. Inililist na lang po nila ngayon ang issue. Saan po? Sa impeachment, kay Atong Ang, kay Libiste, kay Kiko Barsaga, at kay Roque, kay Bantag, at kung sino-sino pa, kay Atty. Trixie, at kung sino-sino pa, kay Singson, kay Chavit Singson, para po mailihis naman ang issue dahil wala pong mangyayari pagka ang issue po'y dinala nila sa Davao City. Mapapahiya lang po sila, mga kaubayan. Kaya dito po, saludo po tayo sa pamilya Duterte, lalong-lalo po sa dating Pangulo, na siya po ang nag-umpisa ng pagbabago sa Davao City at pag-unlad ng syudad. Mabuhay po kayo, dating Pangulo, at napakahusay niyo pong lingkod bayan. At yan din po ang sinusunod at sinusunod na yapak, sinusundang yapak ng inyong mga anak, ang inyo pong nasimulan. Mabuhay po kayo at nakaka-proud po na maging Davaoenyo pagka ganyan po ang mga lingkod bayan sa inyo pong probinsya at sa inyong syudad. Nakikita mo ang mga programa at proyekto. Hindi naman po sila santo, hindi naman po natin masasabi sila hindi nangungumisyon at hindi kumikita, natural lang po 'yon. Kaya lang po makikita mo na sa kabila nun, kahit kumikita ka sa gobyerno, pero ginagawa mo naman ang tama ang pagsisilbi. Hindi po ba? Hindi katulad na ibang politiko, makikita mo ang nangyayari.
walang nagagawa sa kanilang mga distrito, sa kanilang mga probinsya, pero napakaganda ng bahay at may bahay pa sa ibang bansa at isang damo ka lang kayamanan. Hindi po ba mga kabayan? Maraming salamat po sa nagusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa ating mga subscribers. Mabuhay po kayo. At thank you rin po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Mabuhay po kayo. Shoutout po sa inyo lahat. Thank you po. At thank you rin po sa mga nagbibigay po ng tulong. Maraming salamat po sa mga biyaya po. Kay Eric Hershio ng Canada, kay Annie Jo, kay Tatay Nick ng Canada, Balance Vision TV, Gayat Shena, kay Julieta Silona ng Sydney, Australia, Gina Ray Solidides ng Berlin, Germany, at Jake Yahut ng Maisog, California, USA. Thank you po. Ingat po kayo sa inyong pumapagawa. Shoutout po sa inyo lahat. At syempre po mga kabayan, ingat po tayo. At taste lang po mga kabayan. Konting taste lang po. God bless po mga kabayan. Paalam. Bye-bye.